Good morning mga kapatid. Ngayong araw pag-uusapan natin today itong mga helmet company mga kapatid na kanya-kanyang pasikat, kanya-kanyang market, kanya-kanyang pautot ng mga helmet. Diba kagaya ng Evo, FTR, Axor helmet, no? Nagmamasuhan sila ng helmet to prove, no, that their helmet is worth to buy. Ngayon mga kapatid, shout out kay Vice Mayor, no? Napanood ko yung video nyo na lumusot yung inyong maso sa isang helmet. Ito yung helmet mga kapatid na pinapangarap ng karamihan lalo dito sa probinsya. Napakagaling. Napakagaling. Actually, saludo mga kapatid, no, sa helmet na ito. Dahil ang galing ng kanilang marketing, no, pag nagtanong ka dito sa mga rider mamaya, pag tatanong mo kung anong gusto nilang helmet, yun ang sasabihin nila. Kung anong pangarap mong helmet, yun ang pinapangarap nila. Pero madami na akong nakita. No, hindi na natin sasabihin kung, pero malamang kung napanood yung video niya to, alam nyo na. Diba? Kasi lumusot eh. Kaya hindi lang lumusot, talaga namang may... Diba, may napanood pa nga tayo na not really sure, you know, kung... Pero nakita. May kakailan, diba? Pero pagkaganon pa man, may magic yata talaga yung marketing strategy nila, no? Na nakikita na nila yung pagka ng mga helmet na to, nakikita na nila sa kalsada na nakikita na nila sa mga motovlogger na nagmamaso, sasabihin pa rin nila yun pa rin helmet brand yung gusto nila. Saludo talaga, grabe. Pero mga kapatid, no, usapang seryoso. Anong helmet nga ba ang maganda, no? Based sa aking experience, no? Well, kung nakikita nyo mga kapatid, ito yung isang helmet ko, no? EGB, K3SB, Misano. So, madami kasing nagsasabi mga kapatid, no? Hindi tayo nagyayabang. Madami kasing nagsasabi na pareho lang naman yan. Either mahal, mura, pareho lang din naman yan na poproteksyonan yung ulo mo. Yes, tama po. Pero, siyempre, iba talaga yung may presyo, mga kapatid. Diba? Pero, yung mga minamarket nila ngayon, mga kapatid, na minamaso, na walang history ng pagkabasag, na affordable naman, good na yun, do? Good na yun. Wag lang yung mga helmet na puro pasikat lang ng mga motovlogger, tapos nakikita natin sa social media, nababasag. Diba? Nakita ko mismo, may tropa tayong nabasag talaga yung helmet. Ang nangyari daw kasi nakatulog, sumemplang, tumama yung helmet, basag. Nakita natin. Tinanong ko kung ano speed niya. 60 kph lang, pero nahati dito. Oh. Dito, nahati dito yung helmet. So, hindi ko alam, no, kung matibay ba talaga or not. Pero based sa ano, hindi siya matibay eh. Diba? Madami na rin nakakaalam, madami na rin nakakapanood, pero still, para silang bulag. Ayun nilang tanggapin yung katotohanan, di ba? So, yun mga kapatid, kung gusto niyo ng matibay na helmet, hindi ko sinasuggest na AGB, no? Hindi ko sinasuggest na QYT. Kasi dalawa yung QYT ko na NFR na sa bahay, hindi ko masyadong ginagamit. Ito lang yung ginagamit ko kasi before mag-expired, no? Magamit ko lang din naman ng maayos. Kasi nakakuha ko to mga kapatid ng 16,999. So, ang motto ko kasi mga kapatid ito, binili ko. Nagulat lang ako bakit ko binili. Diba, 16,999. Wala naman akong masyadong madaming pera noon. Meron din kahit pa paano. Napabili ako nito, pero hindi ako nagsisisi na siya binili ko. Diba? Kasi alam ko, safe yung ulo ko. Ulo ko sa taas, ha? Ito. So yun lang mga kapatid, no? Panuurin nyo yung top 10 most safe helmet in the world. So nandun ang, kung hindi ako nagkakamali, empty helmet. Nandun yung HGC, nandun yung, basta mga kapatid, ang masasabi ko lang, HGC, empty helmet, ayan, affordable yung mga helmet nila. May mga affordable, of course, may mga high-end na mahal, napakamahal na hindi natin kakayanin bilhin. So may mga price doon ng HGC, tsaka empty na 4, 5 to 6,000. So I think that's good to buy. Bakit? Kasi mga kapatid, pinatunayan ito ng mga legit na governing bodies na may K na magsabi na tong helmet na to ay matibay at worth it na bilhin.
Hindi ko sinasabi huwag kayong maniwala sa mga idolo nyong motovlogger, but again mga kapatid, nagpo-promote yung mga yan para doon sa sponsor nilang helmet. So kahit maganda, pangit, sasabihin nila yan maganda. Of course, binabayaran sila eh. Diba? So paano tayo magtitiwala sa kanila? So I suggest, pagkatiwalaan natin yung mga legit research, no, ng mga helmet. Of course, top 10, panuorin nyo na lang mga kapatid. May mga brand doon, may mga modelo silang helmet na affordable. So yun lang mga kapatid, no? Ride safe palagi. Sabi ko nga eh, pag nagmotor ka, isuot mo yung helmet mo, ilock mo. Okay? At mag-ingat. Huwag magpatakbo, naglagpas sa iyong kakayahan. So lamang ang may alam, Guy Romoro.